Hello! So, ang topic natin ngayon is still DC circuits, all about series resistors, parallel resistors, and voltage and current divider rule. So, meron na itong part 1. Kung hindi nyo pa napapanood, ililink ko na lang sa description. So, check nyo muna para at least meron na kayong idea, background sa i-discuss natin ngayon. So, ito yung mga na-discuss natin last time. So, series resistors and voltage divider. Okay, tandaan nyo itong mga equations na to. Then, ito naman para sa parallel resistors and the current divider. So, maganda na panoorin nyo muna yung part 1, guys, para may idea na kayo. Kasi, itutuloy lang natin to. Magsasolve lang tayo ng more problems. So, link ko lang sa description yung part 1 para ma-check nyo rin. So, nakapag-solve na tayo ng total of 10 ata, 10, right? Okay, 10. Last number natin last time is 10. Sige, tuloy lang natin. Solve lang tayo ng more problems. Okay, sulat muna natin yung problem. Problem 11 na tayo. For the circuit shown, determine Vx and the power absorbed by the 12 ohm resistor. Six amps, 2 ohms, 1 ohm, 4 ohms, 3 ohms, 6 ohms, 1.2 ohm, 8 ohms, 12 ohms. Tapos nandito yung Vx. Yan. Okay, so for the circuit shown, determine Vx and the power absorbed by the 12 ohm resistor. So, nasaan ba yung 12 ohm resistor natin? Ito, right? So, one source lang naman tayo. So, which is this 6 amp current source. Pwede nating ma-apply yung mga concepts ng parallel and series resistors. So, we can apply voltage divider or current divider if possible. So, paano kaya pwede nating gawin dito? Ang hinahanap is yung Vx, yung voltage across the 1 ohm resistor. Right? So, pwede nating gawin, kailangan makuha man lang sana natin yung current. Yung current dito sa 1 ohm resistor para by Ohm's law,
By Ohm's law, makukuha natin yung Vx equal to the resistance times the current, which is pwede nating pangalanan yung current na to as Ix. Dito Ix. Tapos may resistance siya na 1 ohm, right? So Vx is equal to Ix times the resistance 1 ohm, edi 1 Ix. So, hanapin na lang pala natin si Ix, equivalent na siya sa Vx. So ang gawin ko, simplify ko muna to. Gawin ko tong single equivalent resistance. Okay? Applying yung mga formula natin for simplifying parallel or series resistor. So ano yung una nating pwedeng i-simplify? Etong dulo. Right? Parallel So parallel siya. Ang equivalent niyan ay magiging, sige, simplifying muna tayo para makuha natin si Ix. Copy. So naturo ko naman to yung mga formula. So maganda na panood nyo yung part 1. So dito sa dulong dalawa, parallel, di ba? 8 ohm parallel to 12 ohm. So kapag dalawa lang, ano yan? Product over the sum, right? So ilan to? Product over the sum. So 8 times 12 over 12 plus 8 kasi parallel. 4.8. So pwede ko na tong palitan ng single resistor. Single resistor na lang na wala. Gagawin ko na lang siyang single resistor na 4.8. Okay, ito na yun. Wala. 4.8 ohms. Next, anong pwedeng i-combine? Okay, pwede naman nating i-combine ito. Okay, ano yan? Naka-series. Pag kinumbay natin yan, magiging series resistor na lang yan na isang resistor, i-add nyo, di ba? So, 1.2 plus 4.8, 6 ohms. So, didelete ko na to. Single resistor na lang gagamitin natin. Or ipapalit ko single resistor, which is 6 ohms. Next, anong pwedeng i-combine? Parallel tong dalawa. Kaso, eto muna. Right? Ito muna, unahin nating i-simplify. Parallel So, pag sinimplify natin yan, copy. So, 3 ohm is parallel to 6. So, 3 times 6 divided by 3 plus 6. So, ilan to? 18 over 3 plus 6, 9, 2 ohms. So, papalitan ko na lang to ng single resistance or resistor na 2 ohm. 2 ohm. And then, naka-series. So, pag naka-series, i-add. Copy ko ba?
Copy. Tapos, papalitan na lang natin ng isang resistor. Kasi series sila, 4 plus 2, 6 ohms. Right? And then finally, parallel na lang tong dalawa. Right? Parallel na equivalent. Eh di divide 2, right? Di-divide 2 mo na lang to kasi pareho. Or pwede pa rin naman product over sum. So, 6 ohm parallel to 6. So, pwedeng 6 times 6 over 6 plus 6. Or kapag identical parallel, 6 divided by kung ilan sila. 3. Okay, so papalitan ko na lang to ng single resistor, which is 3 ohm na lang, right? E di mas simple na. Mas simple na yung circuit natin. Di ba ang goal is to find Ix? Okay, paano natin nahanapin si Ix? Pwede na tayong mag-current divider, right? Kasi parallel to, ito sa series na to, right? So, ang equivalent nito is series 1 plus 3, 4 ohm, right? So, kung ano yung dadaloy dito kay 1 ohm, yun din yung dadaloy kay 3 ohms. Okay? Pero ang total resistance nito is 1 plus 3, 4 ohm. So, kapag kinurrent divider natin yan, so draw ko as a single single resistor na lang to. So, ito ay magiging 4 ohm. Ito ay 2 ohm pa rin. Copy, tapos 6 amps. So, ang hahanapin, ito, di ba, yung Ix. So, by current divider, Ix is conductance nitong branch na yan. Okay, ano yung conductance niyan? Reciprocal nung resistance. Right? So, that's equal to 1 over 4. Then, over the sum of the conductances. 1/2 plus 1/4. Diba? Current divider rule. Tapos times yung current source, 6 amps. So, ilan yan? So, 1/4 over 1/4, mali. Ulit nga. 1/4 over 1/4 plus 1/2. Okay, times 6. Okay. Equals 2. Diba yung hinahanap natin is Vx. Okay, si Vx. Si Vx is equal, by Ohm's law kanina, Vx is equal to Ix kasi Ix times 1 lang naman, right? Therefore, Vx is equal to 2 volts. Okay. Next, ano pang hahanapin natin?
Ang hahanapin pa raw natin ay yung power absorbed by the 12 ohm resistor. O paano naman? Medyo malayo-layo si Medyo malayo-layo si 12 ohm. Nandito siya. So, pwede natin kuhain para makuha yung power absorb. Pwedeng kuhain natin yung current niya or yung voltage. Kasi, pwede naman yung formula sa power is pwedeng I squared R or V squared over R. Right? Tapos, yung papalit yung resistance is the 12 ohm. Pero, paano hanapin si I or si voltage? Okay? Sige, balikan natin yung circuit. So, alam na natin to, di ba, yung IX. Alam na natin yung IX. So, balikan lang natin muna siguro itong portion na to. Itong portion na yan, or let's have, kasi dito, di ba dito sa 3 ohm na to, ang total current is ito. Ito na rin yung dadaloy, right? Dito. Which is equivalent to 3 ohm. E di pwede tayong mag-current divider. Current divider dito sa part na to. Kasi equivalent lang tong 3 ohm sa parallel na yan. Okay, parallel 6 ohm, 6 ohm. Mag-current divider ulit tayo. Given na yung IX nakuha na natin, equivalent, ilan siya? 2 amps, right? So dito tayo magka-current divider. So let's say, I1, ito I2. So gusto kong kuhain yung etong I2. Kasi nandito yung branch kung saan nandun di ba ito yon yung 6 ohm? Okay, kukuhain ko si I2 para related siya dito sa 12 ohm. Okay? Magka-current divider uli ako. Pero 6 ohm muna equivalent resistance na kukuhain ko sa current divider. So, current divider, I2 is equal, dito bali ito yung masisilbing total current na papasok dito. Parang siya yung 6 amps kanina, yung IX. Kasi ito na yung kinoconsider nating parallel. Conductance, or actually dapat kalahati na lang. Pero sige, gagamitin natin yung conductance nitong 6 ohm over the sum of conductance nung dalawa. Times yung IX, which is, ano yung IX natin? 2 amps. 2 amps. Diba? 1/6 over 1/6 plus 1/6, 1/2 lang yan. 1/2 lang to, diba? E di, 1/2 ng 2 amps, 1 amp. Okay, so 1 amp itong I2. Okay, balikan natin ngayon yung equivalent connection. Ito yon, di ba? Dito yon originally. Yan na yung I2. I2, papasok yan ngayon dito. So, anong pwede natin i-apply? Ito na yung magsisilbing total current na papasok dito. Kasi nakaseries yung 1.2 sa parallel na 8 ohm tsaka 12 ohm. E di, papasok na current dito sa parallel is I2. So, pangalanan ko ngayon to as I3, I4. Current kay 8 ohm is I3, current kay 12 ohm is I4.
pwede ulit tayong mag current divider, right? Okay, current divider tayo. Hahanapin ko si I4 kasi gusto ko yung current para ma-solve ko si power. I squared R. Kasi yun yung hinahanap, di ba? Power absorbed by the 12 ohm. So, current divider uli, I4. Ito na yung current na papasok kay 12 ohm or dadaloy. So, conductance, bale 1 over 12 over sum ng conductance, 1/8 plus 1 over 12 times yung I2 na nakuha natin kanina, which is 1 amp, right? Okay. 1 amp. Eh dito na lang yon. Okay. So, ang i-compute ko na lang is ito. Kasi times 1 lang siya eh. Right? So, 1 over 12 over 1/8 plus 1 over 12. 0.4 amps. Okay. Bale, 0.4 amps yung dadalay dito kay 12 ohm. So, makukuha na natin yung power. Ano yung formula ng power? I squared R. So, 0.4 squared times 12. Ito na yung power absorbed by the 12 ohm. So, 0.4 squared times 12. 1.92 watts. 1.92 watts. Okay. Gets? So, yan na. Nasolve na natin yung problem. So, pinapahanap lang is si Vx. So, ang sagot kay Vx kanina, 2 volts, no? 2 volts. Tapos, yung power absorbed by the 12 ohm is 1.92 watts. Gets? Okay, sige. Next tayo. Problem number 12. Problem number 12. Sulat ko muna. For the circuit below, find VO over VS in terms of alpha, R1, R2, R3, and R4. If R1 is equal to R2 is equal to R3 is equal to R4, what value of alpha will produce absolute value of VO over VS is equal to 10. Ito yung circuit plus minus so VS, ito si IO, R1, R2, alpha IO, R3, R4 plus minus V. Alpha IO. Yan.
So for the circuit below, find VO over VS in terms of alpha, R sub 1, R sub 2, R sub 3, and R sub 4. If R sub 1 is equal to R sub 2 is equal to R sub 3 is equal to R sub 4, what value of alpha will produce the absolute value of VO over VS equal to 10. So ito yung circuit. Anong meron tayo? Meron tayong current-controlled current source. Right? Kasi yung symbol niya is diamond. Tapos meron siyang arrow, meaning current source. And it is controlled by I.O. with a magnification factor of alpha. I.O. is the current flowing dito sa R1, R2. Tapos ito si VO. Okay? Yan. Thank you for the coffee, Project Padayan. Yan. Follow nyo Project Padayan, guys. Samahan silang mga products, ha. Nagla-live din tayo ng mga note viewers nila, yung mga posters. Sabahan nyo pag nag-live tayo. And follow nyo rin yung Project Padayan, guys. So ngayon, hahanapin daw natin yung determine VO over VS. Parang ano to? Kung ito yung output, ito yung input, parang voltage gain, right? VO over VS. So, pwede muna nating hanapin yung value ng I.O. Ano yung magiging value nitong I.O. considering itong part ng circuit? Diba ano lang yan, Ohm's law? I-sum up nyo tong R1 tsaka R2 kasi naka-series. Tapos, Ohm's law is V times IR, right? So, I is equal to V over R. Yung V is yung VS. So, bale, I.O. is VS over yung total resistance kapag series. R1 plus R2, diba? R1 plus R2. Tapos, pwede ngayon nating hanapin yung VO using yung second portion ng circuit. Input side, output side. Para naka 2-port siya. So, para mahanap yung VO, naka-parallel tong dalawa, oh. Naka-parallel si R3 tsaka si R4, pwede nyong i-combine as a single resistor, right? And then, by Ohm's law, di ba yung current supplied is, ito, yung current dependent current source, yung alpha I.O. Ohm's law uli, VO is, bale, etong alpha I.O., current times the resistance. Ano yung resistance? Yung parallel combination nitong dalawa, di ba? Times R3 parallel to R4. Take note of the sign. Ano yung sign? Positive or negative? Ito yung polarity ng VO, plus, minus. Pero yung direction ng current, pababa. Supposed to be, dapat pataas siya eh. Okay? Para mag-follow sa passive sign convention. Kaso pababa, so bali papasok siya, kung nasa baba siya, papasok siya sa negative. So dapat negative. Okay? Hindi siya positive VO, negative. Lalagay nyo na negative. So negative alpha I.O. times R3 parallel to R4. E di, pwede na nating ipalit ngayon dito kay I.O. yung nakuha nating equivalent value na VS over R1 plus R2. Okay? So, VO is equal to negative alpha, ano si I.O? VS over R1 plus R2 times, ano bang formula kapag parallel? Yung dalawang resistance na parallel, product over sum, right? So, R3 times R4
over R3 plus R4. Yan. So, BO is equal to negative alpha Vs R3, R4 over the product nitong dalawang denominator, R1 plus R2 times R3 plus R4. Eh di ba ang pinapahanap is the ratio ng VO tsaka Vs. So, i-divide ko lang to or cross-multiply mo na lang. Cross-multiply mo dito si Vs. Pababa. So, VO over Vs is therefore equal to negative alpha R3, R4 over, ito, yung R1 plus R2 times R3 plus R4. So, ito yung sagot sa VO, ratio ng VO over Vs. Okay? Next, may tanong pa siya yung hahanapin daw natin yung alpha. Okay, hahanapin natin yung alpha para yung absolute value ng VO over Vs is 10. Eh di, absolute value ng VO over Vs is equal dito sa absolute value nito. So, palagi siyang positive. Should be equal to 10, right? So, itong negative na yan, applying properties ng absolute value, mapapositive na yan, right? Okay, so bale magiging alpha R3, R4 over R1 plus R2 times R3 plus R4. Inilist ko na yung negative kasi absolute value equals to 10. May condition pa, di ba? Sabi, if R1, R2, R3, R4 are equal, sige, let's say pare-pareho silang R. If R1, R2, R3, R4 is equal to R. So, ito random lang to. Equivalent value nila, pare-pareho kasi silang equal, let's say R. Substitute natin. So, alpha, R3R, R4R. Kasi lahat sila R, papalitan ko lahat ng mga resistance dito ng R. R, R1 plus R2. So, gagawin kong parehong R. R3, gagawin kong R. R4, R equals 10. So, alpha times R, R squared over R plus R, 2R. R plus R, 2R equals 10. So, alpha R squared over 2R times 2R. 4R squared equals 10. So, cancel tong R squared. Alpha over 4 is 10. So, cross-multiply the 4. Anong value ni alpha? 4 times 10. So, therefore, para maging 10 yung absolute value ng voltage ng ratio ng VO over Vs, alpha should be positive 40. Okay. Next, problem number, 12. Okay, problem number 13. Problem number 13. For the network shown, find the current, voltage, and power associated with the 20 kilo ohm resistor.
5 milliamp, 10 kilo ohm plus minus VO, 0.01 VO, 5 kilo ohm, 20 kilo ohm. Yan. So for the network shown, find the current, voltage, and power associated with the 20 kilo ohm resistor. So para rin siyang ano yung kanina, yung may input, may output. So hanapin natin dito yung current, voltage, tsaka power sa 20 kilo ohm. Okay? So pwede muna nating hanapin si VO. Using Ohm's law, right? Ohm's law, VO is, ito yung current, yung 5 milliamp, yung source natin, siya yung magiging current na rin kay 10 kilo ohm, di ba? So, I, 5, pag milli times 10 to the negative 3, then times the 10 kilo ohm, so pag kilo, 10 times 10 to the third. So, VO is equal, so positive siya kasi, ito yung inyong sign, positive sign, pataas yung direction ng current. So, it conforms sa passive sign convention. Papasok siya sa positive. Kaya positive si VO. So, 5 times 10, ito cancel lang yan. Right? Kasi 10 to the negative 3 times 10 cube is 1. 5 times 10 na lang, 50 volts. Kailangan natin tong VO ngayon kasi itong current, ano naman to ngayon? Dependent current source controlled by VO, by the voltage VO. So, voltage controlled current source. So, makukuha natin tong value ng current equal to 0.01 times the VO, yung nakuha natin 50 volts, right? So, hanapin daw natin, so pwede nating hanapin si current. Okay, current dito, let's say I. Current kay 20 kilo ohm. Nakaparallel, parallel itong dalawa, 5 kilo ohm tsaka 20 kilo ohm, and tamang-tama, ang sinusupply natin is a current source, right? So, pwede tayong mag-current divider. So, by current divider rule or CDR, for short, yung pinangalanan kong current kay 20 kilo ohm is I. I is conductance ng 20 kilo ohm. Diba? 1 over 20 times 10 to the third, reciprocal ng resistance, conductance, over the sum of conductances ng dalawa. So, conductance ng 5 kilo ohm, 1 over 5 times 10 to the 3, plus conductance ni 20 kilo ohm, 1 over 20 times 10 to the 3. And then times, ito yung 0.01 VO, yung total current. Tapos, palitan nyo itong VO ng 50. Palitan nyo yung VO ng 50, nakuha na natin yung value niya. Okay, so gamit na lang kayo ng calculator dyan. Okay, 1 over 20 raised to the third times 10 raised to the third over 1 over 5 times 10 raised to the third plus 1 over 20 times 10 raised to the third. Then times 0.01 times 50. Okay. 0.1 amps. Okay. So, yung current kay 20 kilo ohm is 0.1 amps. Then, makukuha na natin yung voltage. So, pinapahanap si current, si voltage, saka si power. Ohm's law na lang yung voltage, di ba? Kasi meron ka ng current, tapos given yung resistance niya, 20. So, IR. So, 0.1 times the resistance 20 times 10 to the third. Okay, so ilan yan?
20 kilo ohm. So 0.1 times 20 raised to 3. 2,000. Okay. So 2,000 volts or 2 kilovolts, right? 2 kilovolts. Makukuha na rin natin si power. So pwede mo na lang i-multiply itong dalawa, yung current tsaka yung voltage. So maraming formula, 'di ba? VI or I squared R or V squared over R. So sige, kahit yung nakuha na lang natin na voltage times the current. So 0.1 yung current times the voltage 2,000. Okay? So ilan yan? 0.1 times 2,000, 200. 200 watts. Okay? So ito yung mga sagot. Power is 200 watts, voltage is 2 kilovolts, current is 0.1 amps. Okay, next. Problem number 13 na yan. Sige, 14. So, for the circuit below, I0 is 2 amps. Calculate Ix and the total power dissipated by the circuit. So, ito yung circuit natin. Parallel lang sila. Mga parallel resistors. 2 ohms, 4 ohms, 8 ohms, 16 ohms. Ito yung Ix. Tapos ito si I0. Given si I0 na 2 amps. So hanapin daw natin si Ix. Given that I0 is 2 amps and ito yung network or yung circuit. Find the total power dissipated. Since parallel sila, parallel yung 2, 4, 8, tsaka 16, anong pwedeng i-apply? Current divider, right? So, ito yung magsisilbing total current, Ix. Tapos, given tayo yung current across, current flowing kay 16 ohm. By current divider, anong equation? By current divider rule, I0 is, di ba yung conductance ng 16 ohm, so reciprocal, 1 over 16, all over the sum ng conductances nitong apat na parallel. Sum ng mga reciprocals. So, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 times Ix. So, yung I0 given siya as 2. So, substitute 2. Ito, pwede natin i-simplify ito. Gamit kayo ng calcu. 1 over 16 over, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 16. Plus 1/4 plus 1/8 plus 1 over 16. 1 over 15, right? 1 over 15 Ix. And solve this equation for Ix, multiply both sides by 15. Okay? So, 15 times 2, that's 30. And ito, cancel na. So, Ix pala is what? 30 amps. Okay? 30 amps. Gets? Okay, ngayon, kailangan pa yung power. Yung power dissipated. E di kuhain natin yung equivalent neto.
kuhain natin yung equivalent resistance. Parallel lang sila. And then, using the formula, ito na yung R total. Right? Yan yung R total. Then, yung P total is yung pinaka-Ix, kasi ayan yung total current supplied eh. I squared X, I sub X squared times RT. Okay? So, ano yung RT muna natin? Diba kapag parallel, reciprocal ng sum of reciprocals. So, reciprocals ng bawat resistance. 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Tapos, ita-times natin, ito yung RT. Sige, kuhain natin yan. Ito na pala, no? So, alisin ko na lang tong numerator. Gawin ko na lang siyang 1. 16 over 15. So, 16 over 15 ohms. So, para makuha yung total power, bali, I squared. So, I nakuha natin is 30. 30 squared times yung RT, 16 over 15. So, 30 squared times 16 over 15. 960. So, ito yung total power dissipated. 960 watts. Okay, gets? Next problem. Problem number 14. 15. For number 15, calculate VO in the circuit. Okay, VO lang yung hahanapin natin. Ito madali lang. So, plus minus VO, 4 ohms, 6 ohms, tapos 16 volts. So, naka-series lang. Naka-series lang si 4 ohm, tsaka si 6 ohm, connected across the 16 volt. Okay? Source. E di, anong gagamitin? Voltage divider naman. By voltage divider rule, or VDR for short, VO is, so positive siya, kasi ganito yung polarity ng voltage, plus minus, so yung current na isusupply niya is ganyan. Nagko-conform passive sign convention. So positive yung VO, voltage divider is, yung formula, resistance nung kino-consider na nating voltage, si 4. Then over the sum nung resistance, 4 plus 6. Then times yung supplied voltage, 16. Okay, so ilan yan? 4 over 4 plus 6 times 16, 6.4. 6.4 volts. Yan lang. Okay, next. Problem number 16. So, find V1, V2, V3.
plus minus. So, V1, V2. Ito si V3. Yan. Tapos, lagyan natin ng value. So, ito si 15. Ito si 10. Ito si 14. And then, yung supply is 40. 40 volts. Yan. Okay. Hanapin natin si V1, V2, V3. So, dahil voltage yung hinahanap, and tamang-tama, ang given natin is voltage source, try natin i-apply yung voltage divider using voltage divider rule. Kasi, naka-series itong 14 ohm, 15 ohm, 10 ohm. Naka-series itong 14 ohm sa parallel combination nitong dalawa. So, gawin ko muna siyang single resistor. Yung 15 tsaka 10. So, pag ginawa natin single resistor, anong formula ulit sa parallel kapag dalawa? So, 15 ohm parallel to 10 ohm, product over sum. Okay? 15 times 10, product ng resistances over the sum ng resistances. So, ilan yan? 15 times 10 over 15 plus 10. 6. Okay, so pwede ko nang palitan ngayon to. Delete ko muna tong isa. Bale, papalitan ko na lang ng single equivalent resistance nila na 6 ohm. E di naka-series na lang tayo. So kapag hinanap natin si V1, voltage divider. So yung voltage, yung resistance ni 14 ohm over yung sum 14 plus 6, okay, times yung 40 volts. So, ilan yan? 14 over 14 plus 6 times 40, 28. Okay, 28 volts. Ito si V1. Ngayon, paano hanapin si V2 tsaka si V3? Okay, di ba? Parallel sila. Parallel si V2 tsaka si V3. So, kung ano yung voltage kay V2, yun na rin yung voltage kay V3, which is dapat equivalent sa voltage across the 6 ohm. Kasi ito yung equivalent resistance nitong dalawa. So, pwede kong i-voltage divider to. Bale, V2 is, so sige, papalitan ko to, gagawin kong V23. V sub 23. Kasi, ginawa kong single resistor na 6 ohm itong dalawa. So, V sub 23 ngayon is equal voltage divider uli. So, this time, kinoconsider ko naman to, yung sa 6 ohm, right? So, 6 over sum, 14 plus 6. 14 plus 6 times V, 40 volts. Okay, so papalitan nyo lang tong numerator ng 6. 12. So, tamang-tama, di ba? Pag add mo tong 12 plus 28, it should be equal to the source, 40 volts. Okay? Ngayon, ito na rin yung voltage across the 15 tsaka sa 20 tsaka sa 10, right? Kasi nga parallel sila eh. So V sub 23 is equal to V sub 2 is equal to V sub 3 equals 12 volts.
Okay, gets? Next. Problem 17. Okay, 17 na tayo. So, find Rx. Ito, madali lang. Rx lang pinapahanap. Or R total. Okay. Tapos, lahat ng mga resistors dito, 1 ohm. Puro mga 1 ohm. So, simulan natin sa dulo. Ito, i-sum up natin kasi series. So, pag pinag-isa ko yan, series eh. Diba? I-add lang natin. Add. Add lang natin yung 1 plus 1. Kasi 1 ohm plus 1 ohm, series, 2 ohms. Next. Nakaparallel naman tong dalawa, right? Sige, parallel. So, 1 ohm is parallel to 2 ohms. Formula, product over sum. So, 1 times 2 over sum, 1 plus 2. 2 over 3. 2 over 3 ohms. Okay? Then, papalitan ko na siya. Itong dalawang to, gagawin ko na lang single resistor equivalent to 2/3. Pinag-isa na natin. Okay, isa na lang. Papalitan ko na yung value niya. 2/3 ohm. Next, anong pwedeng i-combine? Ito, naka-series. Naka-series si 1 ohm tsaka si 2/3. Okay, pag-iisahin ko na uli. Okay, pag-iisahin natin ha. I-add lang natin to kasi naka-series. 1 plus 2/3. So, ilan yan? 1 and 2/3 or 5/3, right? Okay, 5/3 ohm. Sige, delete ko na. Gawin kong single resistor na lang siya, equivalent to 5/3 ohm. Okay, 5/3 ohm. Next, nakaparallel uli itong dalawa. So, pag niredraw natin yan, magiging single resistor na lang. Equivalent to what? So, 1 ohm is parallel to 5/3. Product over sum, 1 times 5/3 over 1 plus 5/3. Okay, sige. So, 1 times 5/3 over 1 plus 5/3. 5/8. Okay, 5/8 ohm. Ito na yun ha. Ito yun. Single na lang na 5/8. Tapos may 1 ohm ka pa. E di naka-series. Series na lang to. Therefore, yung Rx natin is 1 ohm plus 5/8. Ilan yan? 1 and 5/8 ohm or
8 times 1, 8 plus 5, 13 over 8 ohms. Ilan yung 13 over 8? 1.625. Okay, 1.625 ohms. Pwede yung naka-fraction or naka-decimal. Gets? Ito yung Rx. Ako, nabasa na. Problem number 17. 18 na tayo. 18. Okay, ito mas madali. Find Rx. Six ohms, 2 ohms, 2 ohms, 6 ohms. Mas madali. Pero iba-iba yung values. So, simulan natin sa dulo. Series. Okay? 6 plus 2. Magiging 8, right? Okay, so bale, red rose, so 6 ohms, 2 ohms. Pag-iisahin ko na to 6 plus 2. Naka-series kasi, so add nyo lang 8. Okay, next. Naka-parallel. So, magiging single resistor na lang siya, equivalent to, kasi 2 is parallel to 8. Product over sum, 2 times 8 over 2 plus 8, which is 16 over 10, 1.6. Okay? 1.6 ohm. Ito 6. Tas naka-series. Naka-series na lang to. 6 ohm plus 1.6, edi ano yung Rx? 7.6. 7.6 ohms. Okay? 6 plus 1.6. 7.6. Next na tayo. Problem, ano number? 17 yon, 80, 19. Okay, 19. For the circuit, determine I1 to I5 sa marami-rami. Ito yung circuit. So, I1, I2, I3, I4, I5. Okay. Hanapin natin si I1, I2, I3, I4, I5. Yan. So, para makuha natin si I1, kasi parang siya na rin yung supplied current nitong 40 volt, right?
kuhain lang natin yung total resistance. Tapos i-Ohm's law natin. Right? Diba? Pwede yon by Ohm's law. I1 is equal to VT. Yung VT is yung 40 volts, right? Divided by RT. So, paano i-combine? Parallel. Actually, parallel na rin tong tatlo kasi isang node lang naman sila, right? So, pwede na lang nating pag-isahin. Bale, RT is naka-series itong 3 ohm sa parallel combination nitong tatlo. Right? So, 3 plus yung parallel combination nitong tatlo. 4 ohm, parallel to 1 ohm, parallel to 2. Ano yung formula kapag tatlong parallel? So, 3 plus yung sum of reciprocals. Okay? So, 1 over 4 plus 1 over 1 plus 1 half. Diba? Kasi tatlo na sila, hindi mo na ma-apply dyan yung product over sum. So, gagamitan natin ng calcu. So, 3 plus 1 over 1/4 plus 1 over 1 plus 1 over 2. 25 over 7 or approximately 3.5. So, gagawin kong fraction para sakto tayo. 25 over 7. 25 over 7 ohms. Okay. So, yung I1, kasi siya na rin yung supplied current nung 40 volt eh. Kasi yan din yung dadaloy na current kay 40 volt. Kaya, equivalent siya by Ohm's law, VT divided by RT. Right? So, therefore, I1 is also the IT. So, VT, which is 40, right? Okay. 40 divided by yung exact value gamitin natin, 25 over 7. So, 40 over 25 over 7. 11.2. 11.2 amps. Ayan, sagot na to sa I1. Okay? So, paano ngayon kukuhain? Paano natin pwedeng makuha si I2, I3, I4, I5? So, di ba, pwede nating makuha itong voltage kay 4 ohm. Actually, pwede kayong mag-current divider. Current divider na lang natin. So, nakaparallel tong tatlo. Ito, makukuha natin si I2. So, using current divider rule, si I2 ay conductance niya. Conductance is 1/4 reciprocal divided by, ito yung sum nung conductances nung tatlo. So, 1/4 plus 1 over 1 plus 1 over 5. 1 over 2 pala, sorry, 2. Times yung nakuha nating I1 which is 11.2. So, ilan yan? 1/4 over 1/4 plus 1 over 1 plus 1 over 2 times 11.2. Okay, 1.6. 1.6.
Okay, pwede rin nating makuha si I4, yung current flowing kay 1 ohm, right? So si I4 naman, ito papalitan nyo lang to ng, yung numerator nyo yung papalitan. Instead na 1/4, conductance naman neto. Conductance naman ni 1 ohm, right? Kasi siya na yung kino-consider, 1/1. So, papalitan lang natin to ng 1/1 yung taas. 6.4. 6.4 amps. Okay? Si I5, pwede na rin by current divider. Papalitan niya lang yung taas ng dito, yung equation natin dito, kasi 2 ohm na siya eh. 1/2 naman ipapalit niya sa taas sa numerator. So si I5, puro current divider, di ba? Papalitan ko naman to ng 1/2. Again, kasi 2 ohm na yung kino-consider na resistance. Conductance nun is 1/2. So, papalitan ko na lang tong in-input natin sa numerator ng 2. Okay? 3.2. 3.2 amps. Okay? Paano ngayon kukuhain si I3? Paano kukuhain to? Diba node yan? Let's say node A. Mag-KCL tayo at node A. KCL means summation of current entering or capital E is summation of current leaving. Okay? Ano yung entering dito sa node A? Si I3, right? Dalawang leaving. Ito si I4 tsaka si I5. I4 pala tsaka I5. So, I4 plus I5. So, bale, that's, i-sum up lang natin yung nakuha natin. Ano ba si I4? Si I4, 6.4. 6.4 plus I5, 3.2. Okay? 3.2. Di ilan yan? 6.4. 6.4 plus 3.2, 9.6 amps. Ito si I3. So, I3 is 9.6 amps. So, ito yung sagot ha. I3, 9.6 amps. I1, 11.2 amps. I2, 1.6 amps. I4, 6.4. I5, 3.2. Gets? Next, anong problem na tayo? 19. 19, 20 na tayo. So, find I1 to I4. Ito naman yung circuit natin.
20 amps, 10 ohms, 40 ohms, 20 ohms, 30 ohms. Ito si I1, I1, I2, I3, I4. Ano ba to? Anong circuit kaya to? Hanapin daw natin si I1, I4. Di ba parallel lang naman yan? Ginawa lang ganito yung drawing. Pero lahat tong apat na yan, parallel. Connected sila dito sa taas, sa node. Connected sila sa baba, pare-pareho. Parallel lang sila. Nakagitna nga lang si current source. Pwede nyo namang i-redraw yan. Unahin nyo si current source dito. Basta as long as puro parallel, i-redraw nyo. Sige, ito i-redraw ko na lang. Nandito si 30 ohms. Nandito si 20 ohms. Then nandito si 40. Then nandito si 10. Ayan, ganyan lang. Pinaano lang yung drawing. Iniba lang yung drawing. Pero parallel lang lahat yan, right? So 10. Okay, yan. Tapos saktong-sakto naman yung arrow, di ba? Yung arrow kasi yung current source is pataas. So yung direction na inassign is pababa dito lahat. Okay? So puro positive yan, right? Ito si I1 sa 30, no? Si I2 sa 20, si I3 sa 40, I3. Tapos si I4 sa 10. Yan. Puro current divider na lang. Papalit-palitan na lang natin yung mga numerator. Okay? Bale, ito yung total current. So, puro current divider lang to. By current divider rule, si I1 muna tayo. Conductance nito, ni 30 ohm, 1 over 30 divided by the sum ng conductances nitong apat. So, 1 over 30 plus 1 over 20 plus 1 over 40 plus 1 over 10 times yung total current source 20 amp. Ganyan lang. So, ano si I1? Gamit kayong calcu. 1 over 30 over 1 over 30 plus 1 over 20 plus 1 over 40 plus 1 over 10 times 20. 16 over 5 or 3.2. So, dito na lang. 3.2 amps. Okay? Paano yung I2? Yung I2, papalitan nyo lang yung numerator. So, same formula. Papalitan nyo lang yung numerator ng conductance ng resistance doon sa I2, right? So, kapag I2, 20 ohm naman yan right? Bale, papalitan nyo to ng 1 over 20. Okay, 1 over 20. So, palitan na lang natin yung in-input natin dito sa numerator. Gagawin ko na lang siyang 1 over 20. Okay, 4.8. 4.8 amps. So, sa I3, papalitan nyo lang din yung numerator. Ano ba yung resistance kay I3? 40. Di papalitan nyo to ng 1 over 40 yung numerator. Kasi puro current divider lang, di ba? Lahat kasi sila parallel. So, palitan ko lang tong naka-input dito sa calcu yung numerator ng 1 over 40. Okay, 2.4.
2.4 amps. Last, yung I4, 10 ohm naman yung resistance na kino-considered. Papalitan nyo yung numerator ng 1/10. Okay, sa I4. 1/10. Kasi yun yung conductance ngayon ni 10 ohm. $9.6. Sige, check nga natin ano yung principle ng parallel connection. Dapat yung total current supplied, yung 20 amps, is equal to the sum ng mga branch currents. Pag tinotal natin, it should be 20 is equal to I1 plus I2 plus I3 plus I4. Ano si I1? 3.2. Ano si I2? 4.8. I3, 2.4. Then, si I4, 9.6. So, dapat 20 yan. 3.2 plus 4.8 plus 2.4 plus 9.6. Okay, 20, di ba? So, na-verify natin yung current divider. Problem number 20. Okay, 21 na tayo. For problem number 21, find V and I in the circuit. Okay, ito naman yung circuit natin. Current source, 9 amps. Ito si V. Plus minus V. Ito si I. Tas ang mga given is conductance. 1 Siemens, 4 Siemens, 2 Siemens, 6 Siemens, 3 Siemens. Yan. Hindi to resistance. Kapag S, guys, conductance. Unit of conductance, Siemens or yung inverted ohm, mo. So, paano natin nahanapin si V and I given the circuit and yung mga given is hindi resistance sa conductance? I-simplify muna natin. Okay? Pwede kong gawin, simplify ko tong part na yan. Pag sinimplify natin, eto, take note, iba yung formula kapag simplifying conductance. Naka-series. Naka-series si 6 Siemens saka si 3 ohms. Di ba baliktad? Kapag series conductances, ang formula niyan is parang sa parallel resistor. E di pag pinag-isa natin yan, product over sum, right? Kasi naka-conductance. So, tandaan nyo yan, huwag kayong malilito. Pag pinag-isa natin ngayon tong 6 Siemens tsaka 3 Siemens na naka-series, so gagawin kong single conductance na lang. So, bale, product over sum. So, 2 Siemens is parallel, series kay 3 Siemens. Bale, equivalent niyan ay product over sum. So, 18 over 9, 2. 2 Siemens na lang to. Okay. O, paano kapag, ito naman sa simplify natin, parallel conductances. Di ba kapag parallel, yun naman yung sa series formula sa resistor. I-add mo naman yan, right? So, pag in-add natin yan, 2 plus 2, 4, right?
So, gagawin ko na lang siyang single conductance equivalent to, so dahil nga parallel, i-add nyo lang tong 2 Siemens plus 2 Siemens, 2 plus 2, 4. Okay, 4 Siemens. Okay. Ngayon, pwede na nating hanapin tong I kasi naka-parallel to, dalawa. Pero pwede pang i-combine to, yung 4 Siemens saka 4 Siemens. So, pag kinumbine natin, magiging single conductance na lang siya. So, ito yung 9 amps. Ito yung 1 Siemens. Gagawin kong single conductance na lang. So, naka-series. So, ganun ulit yung formula parang sa farm parallel ng resistance. Diba? Pag dalawang naka-series, product over sum. 4 times 4 over 4 plus 4. Or dahil identical sila, 4 divided by 2. Right? Which is equivalent to 2. 2 Siemens. Okay, so 2 Siemens na lang to. So, ito yung hahanapin natin yung I. So, by current divider, so yung I is, ito, naka-conductance na yan. Take note. So, hindi nyo na yan i-reciprocal. Kung resistance yung given, i-reciprocal nyo. Pero conductance na yan eh. Bale, conductance nitong 2 Siemens, 2 agad, wala nang reciprocal, di ba? Over the sum ng conductances, 1 plus 2, times the current source, 9 amps. Okay, so ilan yan? 2 over 1 plus 2, mali. 1 plus 2 times 9. 6. Okay, so 6 amps. So, 6 amps yung I. O, paano naman hanapin si V? Okay? So, pwede nyo ring hanapin yung current dito kay 1 Siemens, tama? So, let's say, pangalanan ko to as IO, yung kay 1 Siemens. So, IO naman, by current divider ulit, bali, papalitan nyo lang yung numerator neto ng 1, yung conductance niya. 1 over 1 plus sum of conductances, 1 plus 2, times 9 amps. So, that's 1/3 of 9 amps or 3. 3 amps. Right? Kasi tama-tama, 3 plus 6, 9 amps. So, kung may IO ka na, yung current dito sa 1 Siemens, ano yung formula natin? Diba? V is equal to IR. Okay? But yung R, gawin mo siyang in terms of conductance, diba? That's 1 over G. Okay? So, bale, yung conductance na, yung voltage pala natin is equivalent to I over G. So, meron ka ng meron ka ng I, which is, yung IO na nakuha mo, 3, right? 3 divided by yung conductance, 1 Siemens. Okay? So, 3 over 1, 3 volts. So, ang sagot natin kay V ay 3 volts. Sagot natin kay I is 6 amps. Ito, 6 amps and 3 volts. Next problem. Problem, ano na to? 21.
Sige, 22. Find Rx and overall dissipated power. So, 12 volts, 20, 40, 8 ohms, 12 ohms, 40 ohms, 10 ohms, 20 ohms, 10 ohms. Okay? So, dito sa 22, find Rx and overall dissipated power. So, bale, ang gagawin natin, simulan natin dito. So, i-sum up natin yan. Okay? Copy ko muna. Naka-series yung dulong tatlo, right? Gagawin kong isang resistor na lang. Okay, so dahil naka-series silang tatlo, i-add. Add nyo lang to, 10 plus 20 plus 10. So, 10 plus 20 plus 10, 40. Okay, 40 ohms. Which, nakaparallel ngayon kay 40 ohms. So, pag pinag-isa natin, papalitan ko na lang siya ng single resistance na formula. So, 40 parallel to 40, which is product over sum, or kasi identical eh. Identical na 40, divide to mo na lang. Dalawang parallel na 40. 40 divide 2, 20. So, 20 ohms na lang yan. Okay? Na naka-series uli kay 8 ohm tsaka kay 12 ohm. So, pag pinag-isa natin, i-add na lang natin yan. Right? Okay, isang ito na lang yon, itong tatlo. So, i-add natin 8 plus 20 plus 12. Okay, 8 plus 20 plus 12, 40.
na nakaparallel uli kay 40. So, bale, magiging 20 ohm in series na dito sa equivalent resistance ng dalawang parallel. So, parang sa kanina, identical, dalawang parallel na 40. So, 40 parallel to 40, 40 divide 2 na lang. Or pwede ring product over sum, 40 times 40 over 40 plus 40, 20. So, 20 ohms. Ito ay 12 pala to, 12. 12 volts. Yan. So, naka-series na lang to. I-add na lang natin. So, yung Rx natin is 20 plus 20. 20 plus 20, 40. Rx is 40 ohms. Ito ay 12. Okay, may tanong pa. Find the overall dissipated power. Eh, di ba yung overall dissipated power natin is, pwede siyang, yung PT is, yung pinaka-supplied voltage, B squared, over, okay, VT over RT. VT squared over RT. Eh, yung RT is yung Rx. So, yung ating VT is 12. 12 square over yung RT, yung Rx is 40. Yan yung total power na rin. Which is equivalent to 12 square over 40. 3.6 watts. Okay, 3.6 watts. So, yan na yung sagot. Ito yung overall power dissipated, tapos yung Rx is 40 ohms. Okay, so siguro hanggang dito muna. Nakasolve din tayo ng total of so far 22. Gusto ko pa siyang ituloy. Magsasolve pa tayo ng more problems next time. Abangan nyo. Part 3. Part 3 na to. Sige. So, follow lang kayo sa akin sa aking account para ma-notify pag meron tayong next video tutorial. Mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel, para mapanood nyo yung mga video tutorials ko din doon. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin for this series, Circuits 1. Okay, link ko na lang sa description, pati na rin yung playlist. Circuits 1 playlist para meron na kayong guide para sa buong course nyo for Circuits 1. Especially sa mga electrical, ECE, and even sa mga computer engineering, right? Okay. Sige, God bless everyone. See you on my next video tutorial. Good luck sa studies. Bye-bye!